Mainit na sinalubong ng mga Pilipino sa Japan si Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalaga ang biyaheng ito ng Pangulo dahil isa ang Japan sa mga nangungunang trading partner ng Pilipinas. Mula sa Tokyo, Japan, nakatutok si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Mel, mula sa airport ay dumiretso si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Palace Hotel sa Tokyo, Japan, kung saan ilang oras nang naghihintay ang nasa mahigit 1,000 Pinoy. Pagpasok pa nga lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ay naghiyawan na ang ating mga kababayan. Marami sa kanila galing pa sa iba't ibang probinsya at syudad ng Japan. Mahigit 200,000 Pinoy ang nakatira dito sa Japan at sa overseas absentee voting lamang dito si Duterte noong nakaraang eleksyon. Maliban sa maraming Pinoy ang dito nakatira at naghahanap buhay, mahalaga ang biyaheng ito dahil top trading partner ng Pilipinas ang Japan. Pinakamalaking official development assistance para sa Pilipinas ay galing sa Japan. Kaya malaking pasasalamat ang ipinaabot ni Pangulong Duterte sa Japan. Sa speech niya, sinabi ni Duterte na Japan ang may pinakamalaking tulong na ibinigay sa Pilipinas. Mas komportable nga raw siya sa Japan at China. Mas komportable ako dito sa Japan. And even China, if I mention the state, kasi hindi na may ako diyan o baka mamura ko lang yung the other side of the world. Di magandang tratamento nila sa mga kababayan nila. Kung puro puri ang sinasabi ng Pangulo sa Japan at China, puro mura naman ang inabot ng Amerika. Isa raw itong bully na nagbabantang tanggalin ng aid o tulong na ibinibigay sa Pilipinas dahil sa di umano'y human rights violations kaugnay ng kanyang anti-drug campaign. Mainit naman tatanggapin ng gobyerno ng Japan si Pangulong Duterte. Inaasahan din ang posibleng pag-mediate o pagtutulay ng Japan sa malamig na pakikitungo ni Duterte sa Amerika. Kaalyado ng Amerika ang Japan at may US military base nga dito. Kasama ng Amerika ang Japan sa paghimok sa China na sumunod sa desisyon ng Arbitral Tribunal kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. May mga ilang pagkakataon kung saan makakapag-usap sina Duterte at Prime Minister Shinzo Abe. Posibleng dito mapag-usapan ng foreign policy ni Duterte, partikular ang pagpanig nito sa China. Bago bumalik ng Pilipinas si Duterte, may courtesy call siya kay Japanese Emperor Akihito. Kung may mga po naman daw na hindi siya statesman, sabi ni Duterte, tama naman daw, biro pa niya, bakit ngayon lang nalaman? Sabi nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Wala eh. Ngayon mo lang nalaman? Pero ang pinaka-ikinatuwa ng mga kababayan natin ay yung bili ng Pangulo sa susunod na pag-uwi nila sa Pilipinas. Kung may mangikil daw sa kanila na halimbawa taga-customs o taga-immigration, sampalin daw nila, gumawa ng eksena at magsumbong sa media. Isa raw to sa pwede nilang maitulong sa kampanya niya kontra naman sa katiwalian. Binalita rin ng Pangulo na nais niyang magkaroon ng sariling bangko ang mga OFW. Andito po sa kamay ko ang listahan ng mga kasama kong opisyalis sa gobyerno natin. Pero marami sila masyado. Ang importante sa akin, kayo, hindi sila. So, may I just present to you the cabinet members of my administration helping me run the country. First of all, I'd like to extend my gratitude to the Japanese people and government for hosting so many Filipinos and providing them work gainfully employed in the country of Japan. Maraming salamat po sa inyo.
At ang Japan ho, ang pinaka number 1 na tumutulong sa bayan natin. Bilyon-bilyon ho ang binibigay para makatulong sa ating bayan. Kaya again, I said for the second time, salamat po sa inyo. Now, let me just give you, if you hindi masyadong marunong Tagalog, nawawala ako minsan, I rumble on to just being Ibisayan, and then I forget, then I shift to English, and so may I just say that ganito ang ginagawa ko para sa bayan natin. Nung tumakbo ako ng presidente, siguro wala kayo doon, at that time you were here, I promised 3 fundamental issues sa ating bayan. 1 is graft and corruption. Ang analogy ko dyan is parang eroplano tayo na nandyan sa runway, bumubuelo na. Pero all these years, hanggang runway lang tayo, talagang hindi tayo naka-take off. And one of the things that I blame for this entire whatever, Filipino thing lahat, is because of corruption has really pulled down the country considerably. Second ho, ang I promised you, itong drugs kasi mabigat na problema sa bayan. Ang third, criminality. So, mag-umpisa ako sa graft and corruption. Sabi ko, wala na yan. At sa lahat ng bagay, sa gobyerno, ngayon po, I order them online na lang, kung maaari. Huwag na hong magpipila pa, then wait for so many hours. I hate to see Filipino queuing under the heat of the sun or rain. At sabi ko, kaya naman talaga niyan, napakamarami ng computer na nabili ng gobyerno, libo-libo na po at pahirapan pa rin. So sabi ko, ease up the burden of the Filipino. Kaya dito kay Secretary of Labor, kay Bebot Belio, I think he was the Secretary of Justice noon yun sa panahon ni Arroyo. Sinabi ko sa kanya, I want a place, isa lang, tapos nandyan na yung booth ng NBI, kiosk ng BIR, booth ng pulis, at kasi sabi ko, kung computer man palang ang pag-uusapan at expedites everything, why don't you make use of it? So kayo, next time, gusto ko, sa isang building lang po, doon kayo sa NBI, doon maghintay. Tulbok-tulbok lang yung yawa ng bakit nila. Why do you have to... I don't want you to wait. Ito, kung nandyan, computer man kaya yan, super fast, di lalabas yan kung anong record mo. Kung ikaw ba'y NPA, kailangan ng trabaho, di bigyan ng visa o... Kung ikay food upper, pumasok ka sa yung door na yan, tuloy-tuloy ka na. Wala na problema. Yan ang gusto ko po. One-stop shop. Talagang one-stop shop. Yan ang gusto ko mangyari sa pati yung maritime, yung sa mga sailors natin, ganun rin. But I'm thinking really seriously now, dito na magkaroon kayo ng sariling bangko ninyo. Maybe yung postal bank ng gobyerno,
Wala namang sumusulat ngayon sa sulat, my love. Dadating ako niya. Puro load lang naman yan. Load lang yan, love ngayon. Hindi na sulat. So, I want to make life comfortable for you. Kaya maasahan ninyo talaga yung korupsyon. Mag-uwi kayo ng Pilipinas, huwag na ho kayong matakot, do not worry. At kung, ito, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration, at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Sampalin mo. Sabihin mo, sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya, utang inan huminti talaga sa'yo. Ako'y, sampalin mo. Tapos, you create a scene. Magsigaw ka, magbastusin mo. Tapos malalaman, marami namang media dyan. O di makukuha nila. Tapos radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Hiningan mo ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa bagahe mo, huwag naman tunilada. Siguro mga 10 bag siguro, okay na yan. Kung commercial quantity, ika nga yung sobra-sobra ipagbili-bili mo, medyo mabigat yan. Kasi ako nang may agrabyado niya. Kasi ang taxes o buwis. Pero kung yan sa bag mo, kunin yung mga bagay, huwag kang pumayag. Pagka kinuha yan, kunin mo ulit, sabihin mo, hindi yan para sa iyo. Kung yan lang kasi ang paraan na madisiplina ko lahat eh. Alam mo, at during my time, be assertive sa mga karapatan mo. Huwag ka lang pa-assert sa akin tapos durugista ka pala. Putang ina.